Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, misunderstanding o aksidente lamang para sa Malacanang ang pinakahuling insidente ng komprontasyon sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Sa naturang insidente na nangyari 2 linggo bago matapos ang Hunyo, hinarang ng mga Chinese Coast Guard personnel ang mga bangka ng Philippine Navy na nagsasagawa noon ng resupply mission papunta sa BRP Sierra Madre. Sakay ng inflatable boats, tinutukan ng mga dayuhan ng bolo at kutsilyo ang mga tauhan ng Philippine Navy. Gamit lamang ang kanilang mga kamay, pilit na itinaboy ng mga sundalo natin ang mga inflatable boats ng Chinese Coast Guard na bumangga sa ating mga bangka. Dahil nga dito, 7 sundalo natin ang nasugatan, isa sa kanila ang naputulan pa ng daliri. Tinawag ng ating militar ang ginawa ng Chinese Coast Guard na coercive, aggressive, barbaric actions. Di po ba, kapanalig? Ganito rin ang tingin ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal ng Institute of Maritime Affairs and the Law of the Sea ng UP College of Law. Base nga sa video na nakalap at nakita ng napakarami, unang umatake ang mga dayuhan gamit ang mga nakamamatay na armas, tear gas, acoustic at visual disruptors, at pisikal na karahasan. Malinaw na armadong pag-atake ang nangyari ayon kay Professor Batong Bakal. Inabot ng 4 na araw pagkatapos ng insidente bago nagsalita ang pamahalaan sa pamamagitan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na tumatayong chairperson ng National Maritime Council. Hindi na raw kailangang iparating sa higher international body ang nasabing komprontasyon. Hindi raw iyon armed attack. Madali lang din daw bigyan ng solusyon ang aniyay hindi pagkakaintindihan o aksidente. Sabi nga, misunderstanding. Nakakalungkot at nakakabahala, kapanalig, ang tila pagkamaliit ng palasyo sa karahasang dinanas ng ating mga sundalo sa kamay ng mga dayuhang Chino. Malinaw na nalagay sa panganib ang buhay ng mga sundalong tumutupad lamang sa kanilang tungkulin para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Abay, hindi biro ang pinagdaanan nila. Buhay nila at karangalan ng bayan ang nakataya. Hindi lamang sa insidenteng ito, kundi sa paulit-ulit ng harassment na ginagawa ng mga dayuhan sa loob mismo ng ating West Philippine Sea. Hindi naman tayo nananawagan ng gyera laban sa China, gaya ng ipinaglalaban ng mga tila pumapabor sa pananahimik na lamang ng Pilipinas sa isyong ito. Naniniwala pa rin tayong kakalma ang tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mapayapang diplomasya. Sabi nga, magka-win-win sana tayo. Sabi nga ni Professor Batong Bakal, hindi kahinaan ang paggamit ng diplomasya, katulad ng pagkaparating ng insidente sa mga pandaigdigang lupon. Aniya, marami ng katulad na insidente sa ibang bansa na kung saan nare-resolba ang hidwaan sa pamamagitan ng mapayapang diplomasya. Nabibigyan pa nga ng kompensasyon ang mga inagrabyadong partido. Walang gyerang nangyayari, walang karahasang nagaganap. Tunay na kapayapaan ng Diyos ang naghari. Inaalala maging sa mga panlipo ng turo ng ating simbahan ang tinatawag na universal common good. Matatagpuan ito sa Catholic Social Teaching, Pacem in Terris ni John Paul III. Umusbong ang universal common good mula sa pangangailangang tugunan ang mga problemang nakakaapekto sa mga bansa o sa buong daigdig pa nga, gaya ng mga agawan sa teritoryo. Kaya nga mahalaga, kapanalig, ang mga estrukturang gumagabay sa mga bansa upang higit sa lahat
mapanatili ang kapayapaan sa mundo palagi. Sa ganitong paraan, magagampanan ng mga bansa at ng kanilang mga mamamayan ang kanilang gawain, responsibilidad, obligasyon para sa tiyak na seguridad ng lahat. Dito papasok ang paggamit ng diplomasya sa pamamagitan ng mapayapang paraan na gagawa ng mga bansang igiit ang kanilang mga karapatan at bigyang katarungan ang mga inaargabyado. Sa pamamagitan ng diplomasya, patas sa mga bansa, katwiran, hindi karahasan ang umiiral. Kaya mga kapanalig, muli, hindi giyera ang hanap natin, pero gawin sana natin at ng ating pamahalaan ang ating makakaya, wika nga sa sulat ni San Pablo sa Roma 12:18 na mamuhay ng mapayapa kasama ng ibang bansa. Diplomasya ang susi. Sabi nga, ang daan sa kapayapaan ay kapayapaan din. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.